so yung pangalawang rights, no, for bundle of rights is yung right to self-governance and empowerment. So ang ating mga IP ay pinapayagan, no, they are freely, no, to pursue their economic, social, and cultural development. Gaya ng sinabi ko, lahat po ng development na gagawin sa ancestral domain or ancestral land ay kinakailangan na mag-emanate or manggaling mismo sa initiative ng ating mga IP. No? So, hindi po pwede na ang gobyerno ang magde-decide na ganitong development or ganitong mga projects ang dapat ilagay sa ancestral domain or ancestral land. So, ang karapatan na po yun is binibigay po, ang decision making ay binibigay po sa ating mga kapatid na IP. And then use commonly accepted justice system, conflict resolution institution, peace building mechanism, and other customary law. So sa right to self-governance and empowerment, gaya nung sa justice system, no? So pinapayagan po, no, under IPRA na gamitin yung customary laws nila sa pag-resolve ng conflict between and among IPs. And then participate in decision-making in matters which they may affect them. Usually po ito applicable doon sa tinatawag nating indigenous people's mandatory representative. So, ang mga IP po, isa po sa kanilang karapatan na magkaroon ng mandatory representative sa legislative body. Sila po yung magiging boses, no, ng ating mga IP sa legislative making bodies, gaya po sa sangguniang bayan, sangguniang panglungsod. No? So, ito po ay mandatory, no, na dapat bigyan ng representative ang ating mga IP. So, determine their own priorities for development. So, gaya ng sinabi ko kanina, ang IP po ang magde-decide kung anong development ang gusto nila or mas higit na kinakailangan sa kanilang ancestral domain or ancestral land. So, to organize indigenous people's organization. So, kasama po sa karapatan nila na bumuo ng isang organisasyon, no, na tumututok, no, sa ating mga indigenous people.